Isang dalubhasa sa kautosang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Guro, ano ba ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Mahalin mo ang Panginoon, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. At mahalin mo rin ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyo. Tama ang sabi mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Sino naman po ang aking mga kapwa? Pakinggan ko. Naman sana. Pagpunta ako sa Jericho, bibili ako ng mga pagkain, mga gusto ko. Dami yung pera talaga. Dami yung salapi. Hello, pakagin mo sa akin. Nakapukat ko. Punta ako sa Jericho. Amin yung gamit mo. Mga sasaktan, Dino. Amin yung gamit mo. Amin na. Sino kaya gumawa ng ganyan sa taong ito? Awa-awa naman ang dakpo nito. Ano kaya nangyari sa kanya? O, Diyos ko. Ginoo, ano nangyari sa'yo? Ginoo. Kaya mo ba? Kaya mo bang magsalita? Ginoo, makakabangon ka po ba? Halika. Napakadami mong sugat. Kaya ka po. Kaya mong sugat. Napakadami mong sugat, Ginoo. Halika mo. At pinalagyan. Ikot yan. Kaya mo bang tumayo? Halika na. Dadaling kita sa... Kumapit ka na. Awa-awa ka naman. Hindi ba't itong Samaritano yan? At ano ang kanyang kasama? Isang Hudyo? At ano ang nangyari sa kanya? Sigurado akong siya rin ang nanakit sa lalaking iyan. Kumapit ka na, kaibigan. Dito na tayo. Magandang umaga po, Ginang. Magandang umaga, Ginang. Ano pong may tutulit ko sa inyo? Ang aking pong kaibigan ay sugatan. Maaari ko po ba siyang ituloy siya? Di ba't isa siyang Hudyo? Ano nangyari sa kanya? Bakit wala siyang malay? Hindi ko rin po alam. Ang aking puso matagpuan ay ganito na. Sugatan, nangihina, at halos mamamatay na po. Tulungan niyo po siya. Maaari ko po ba siyang iwan siya? Maraming salamat po, Ginang, sa pagpapatuloy po sa aking kaibigan. Ako na lamang po ibabalik bukas upang bayaran ka. Parang patang bayad po na hindi mo. Ako nang bahala sa kanya. Makakaasa kang pag-ibig maayos mo. Maraming salamat. Gandang umaga po, Ginang.
Gandang umaga rin sa'yo. Narito na po ang karapatang bayad na ipinangako ko po. Ito po, 2 pilat para po sa aking kaibigan. Kamusta na po ba ang aking kaibigan? Maayos na ang kalagayan ng iyong kaibigan at maaari mo na siyang po. Maraming salamat po. Tutunin ko na. Wala kami. At nagtanong si Jesus. Sa palagay mo, sino ang naging kapwa sa 3 tao na iyon? Tao tumulong sa kanya, guro. Tama ka. Sa gayon, ganoon ang gawin. This is the parable of Good Samaritan, and this story is from the Bible. And we will see the story on book of Luke 10:25-37. This parable of our Lord Jesus teaches us that we must not look or choose people that we will help, but we must treat them well or help them whatever their status in life. Like the Lord says in His words, we must love the Lord our God with all of our heart, our soul, our strength, and all of our mind, and love our neighbors as ourselves. The parable of Good Samaritan tells the story of a man who is attacked and left for dead. Several people passed by without helping him, including a priest and the Levite. However, a Samaritan stops to help, tending to man's wounds and ensuring he receives care, ultimately demonstrating that true compassion transcends cultural boundaries. The story highlights the importance of loving one's neighbor and acting with kindness. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a heart